makakausap natin sa linya ng telepono si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Angela, sa ating mga listeners. Okay, former Senator, sabi po ni Senator Bongo, rehash at diversionary tactic lamang daw po itong reklamong sinampan ninyo. At syempre, ano pong reaksyon nyo dito? Sabi po niya, this is old music from old script. Alam nyo, mahaba yung press conference niya, marami siyang sinabi, pero hindi niya sinagot yung issue. Ano ba ang depensa niya rito? Kung bakit nakakuha ng 200 kontrata yung tatay at kapatid niya nung mayor si Duterte at nung presidente. Ang total nito, 7 billion pesos. Wala hong paliwanag doon. Talagang pusoy na pusoy, ika nga eh. At maliwanag na bukod sa bawal, pasok na pasok ito sa plunder law. Kaya sagutin na lang niya ito sa ombudsman. Okay. Former Senator, ano po ba ang hawak po ninyong ebidensya na would directly link Senator Bongo na talaga pong nag-impluwensya sa pag-award po ng mga kontrata dito po sa mga government project noong pong panahon nila? Ito po yung ebidensya. Kasi ang ang nakala po natin na mga dokumento ay galing sa Commission on Audit at DPWH, mga kontrata mismo ito. At makikita natin na itong kumpanya ni tatay at kapatid ni Bongo ay nakakuha ng 100 kontrata nung mayor si Duterte sa Davao. At itong yun po ang nakalagay doon sa batas na hindi pwedeng gamitin yung position mo o yung relationship mo doon sa approving authority para makinabang ikaw o ang pamilya mo. Yun po ang very definition ng plunder na hihigit sa 50 million. Ito nga po, total nito 7 billion pesos. Alam naman natin na si Bongo at si Duterte ay halos si isang tao yan. Di ba? So, hindi niya masasabi na bakit nakakuha ng 100 kontrata yung tatay at kapatid niya. Ngayon, kasi sinasabi dito, supposed to be, hindi lang delikadesa, kundi dinefine mismo ng batas na bawal yun hanggang 4th degree of consanguinity. So, yan po, lahat ng elemento ng plunder ay nandiyan po. Okay. Syempre po, ang isa pa pong issue na nire-raise po dito ni Senator Bongo ay bakit daw po sila ang inyong sinampahan ng reklamo, bakit hindi daw po yung mga kontraktor na sila po ngayon ang talagang nakikita natin na may mga kasalanan sa mga umano'y ghost flood control projects. Bakit hindi nyo daw po sampahan mismo yung mga financiers daw po ninyo? Kayo po ba during your campaign, nung kayo po ay nangangampanya pa, ay nagkaroon po ba kayo ng mga donations from contractors na meron pong mga government projects? Wala po. At alam nyo, 6 na taon naging presidente si Duterte, gigil na gigil yan sila sa akin. Hinimay nila lahat ng ng pwedeng himayin. Wala po sila nakita, wala nga sila na file na kaso. Okay. Kaya siya yung senador ngayon, si Bongo. Kung meron kang alam na ginawa akong mali, di kasuhan mo rin ako. Pero diversionary tactic po niya yan. Okay. Ito po, bakit sila ang itinailan ko? Kasi precisely sila yung contractor. Di ba? Si Bongo, sa mukha nung tatay niya, si LTG nga yung pangalan ng kumpanya ng tatay niya. Siya yun eh. Tapos yung kapatid niya. Di ba? Sila ang mga original nito. Nagsimula sila ng Davao, 2007, ganun yung modus. Tapos nung naging presidente na siya ang nagtalaga dito kay Yusek Bernardo na nasa gitna ngayon itong buong sindikato na to. Okay. On record po yan. 2017 siya nagtalaga. Tapos itong si Vizcaya, siya rin ang nagpalaki. Base mismo sa statement ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ni Vizcaya si Bongo. Kaya siya mastermind. Kaya talagang
siya ang dapat unang makasuhan dito. Dito po sa kasong inyo pong final yesterday, sino po ba ang main plunderer sa reklamong ito? Ang main plunderer po ay si Bongo kasi siya yung central figure dito sa buong krimen na to. Dahil siya yung kamag-anak niya. Tatay at kapatid niya yung mga kontraktor. Tapos dahil dun sa kanyang relationship, doon kay Duterte as the approving authority, ay nagawa nila itong krimen na ito. Lastly, former Senator, mabilis na lamang po, gaano po kayo kasigurado na may mapapanagot po dito po sa ongoing investigation ng mga anomalya sa flood control projects? Dahil sa galit po ng taong bayan, talagang obligado ang bilang ombudsman, pati DOJ, na talagang tutukan ito at paspasan para may mapanagot. At kagaya ito nung nangyari nung Napoles scam, grabe din ang galit ng tao. Dami ring mga na-implicate. Pinalaunan, may nakulong po ng mga senador. So yan po ine-expect natin. Pero ito nauna na si Bongo. Sana yan ang tutukan nila kasi wala nang kalusot-lusot po ito. Okay. Tatay at kapatid niya ang binigyan nila ng kontrata. 7 billion po yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, dating Senador Antonio Trillanes IV. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.